So today's video guys ay tatalakayin natin yung mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan kay Pau MR. So sino na ba sa inyo yung mga katulad kong gumagamit na ng ganitong brand, si Pau MR? Pau Mister. Yung ganito. Eto kasi talong-talo tayo pag ganito yung panahon, maulan, makulimlim. So tatalakayin natin yung mga nagustuhan ko dito at syempre yung hindi ko nagustuhan sa kanya. Una, syempre, convenient gamitin. Kasi nga, hindi mo na kailangan ng MPPT charge controller or SCC dito na nakaseparate. Kasi nga, internal na siya, nandito na sa loob. So yung inverter, yung kanyang ATS ay nasa loob na rin. Built in one. So convenient kung wala kayong kasamang marunong sa bahay, pwede nyong maiwan kasi nga simple lang siyang gamitin. Ito lang yung switch ang ginagalaw dyan. So dito wala na. So bahala na siya. So depende kung anong brand yung ginagamit nyo. Mas maganda kung medyo mas may brand. Kasi nga kung ano yung feature niya talaga, yun ang aasahan mo. So dito kasi mamaya may mga feature kasi si Pau MR na parang budol lang siya. So dito ay kahit pa paano ayos na rin. Kung baka kung nagbabudget tayo, okay na rin siya. Sa pangalawa ay super budget niya kasi napakamura. Ngayon nasa 8,000 na lang yata yung ganito eh. Pero nung unang bili ko dito 13 pa lang siya eh. Pero as usual, yung mga kaparehas kong bumili ng ganitong brand, may mga pinagsisisihan. Yung 3 kilowatt, hindi siya auto sense kapag meron na siyang solar. Kumbaga sa umaga, nadiliman sa umaga, imbis na ng automatic kahit nakapatay yung switch, automatic sanang mag-charge gamit ang solar. So hindi, kailangan pang i-reset dito. Talagang napaka-budget niya kasi nga hindi mo na kailangan bumili ng mga SCC dito na nilalagay. Hindi mo na kailangan bumili ng ATS kasi meron na siya sa loob. Pero yung iba kasi bumibili ng ATS for maintenance. Pero sa akin dito gumagamit ako ng bypass, so napakahirap nun. Pero siguro bibili ako ng circuit breaker para gumamit ng bypass. Pero mas safe talaga ATS. Kaya para sa akin ay mas convenient yung ganitong inverter compare sa mga ganitong klaseng inverter. Kasi dito ay simpleng design lang siya, pang budget din siya. Yun nga lang talaga kung isa-set up mo ng ganito, medyo maraming kailangan. So dito ay konti lang. So pwede naman nating hindi lagyan ng ganito. Yun nga lang kasi for maintenance, bubunutin natin dito. So dito kung magme-maintenance tayo, patayin lang natin lahat, then maayos na natin. So kung minsan kasi talagang napapagastos tayo kasi nga kung minsan sa mga DIYer, parang apple of the eye natin yung napakaraming mga accessories, maraming wiring, parang lalagnatin tayo kung hindi tayo nakakaamoy ng amoy ng wire, amoy ng mga bagong device na nilalagay natin. So dito ay malinis, lalo kung nakalagay sa mga ganito yung wiring, malinis, tapos dito may box. So safe na safe siya. So dito, nandito na yung inverter, nandito na yung charger from AC, nandito na rin yung MPPT charge controller from solar. So maganda, napakataas pa ng kanyang rating. At yung isa pa ay napakadali niyang i-install. Kasi nga, ano lang na ilalagay natin, yung solar, battery, input output. So yun lang, napakadali. Meron naman siyang manual. So kung gusto magdagdag mga kung ano-ano accessories kagaya nitong SPD, so pwede lang. So dito kasi sa ginagamit tong battery, meron na siyang circuit breaker dito, ito. So pag pinatay mo yan, kahit wala nang circuit breaker sa battery, okay na. Mismong BMS yung kanyang papatayin. Pang-apat ay yung design. Ayan. So pwede siyang gamitin kahit hindi ka marunong sa electronics. So biglaan ko minsan yung alis ko dito sa bahay, tapos hindi ko na isa-isa kung paano yung gagawin nila just in case na brown out. So hindi na mahirapan kasi napakasimpleng gamitin. Ayan. Hindi mo na kailangan na ganito yung gagawin mo. Hindi na kasi nga pag switch dito sa side, under na siya. So pagpasok ng grid, automatic na rin siya.
So, kung may araw, automatic na rin siya. So, hindi ako mangamba kahit na abutin ako ng 2 araw, 3 araw dun sa labas. Ayan, kayang-kaya nila kahit na hindi nila alam yung gagawin dito. Ang tanging hindi ko lang nagustuhan dito kay POWMR 1500 watts na 12 volt na setup. Malamang siguro sa ibang mga brand ay hindi naman ganito. Malamang dito lang siguro kasi nga yung siguro sakit na talaga ng mga budget meal na mga hybrid inverter. Ayan, kahit yung mga budget na inverter na ganito ay ganun din ang naging problema. So dito, ang sakit niyang ayaw ko ay yung UPS. Tingnan nyo guys, oh. Mahina na yung araw kasi umuulan, tapos alas 4 na. Meron ng grid pero ayaw niyang i-connect sa grid. Kanina pa yan. Subukan natin i-reset dito sa grid. Balik natin. Ayun, ayaw pa rin, nagbi-blink. Ang setting ko dyan guys ay UPS function siya ngayon. Tapos, appliances mode siya. Ayan, yun ang isang ayaw ko dito. Kung minsan, okay siya. Na pagpasok ng kuryente, automatic mag-engage sa lilipat siya pag mahina yung araw. Pero kung minsan, ganyan. Kung minsan, uubusin niya yung laman ng battery, ayan, lana. I-reset mo na naman para aandar. Tapos magkakarga sa grid. Kasi inubos na niya eh. Alamang siguro yung program dito ay budget din. Kaya ganon yung kanyang sistema. So ulit-ulitin ko yan. Itin natin. Ganon pa rin. So ang ginagawa ko dyan para mag-engage sa grid, patayin ko yung solar. Ayun. Hintayin natin. Ayaw pa rin. Reset natin sa grid. Ayun, tumunog siya. Ayun, okay na. So ganun, tapos ibabalik ko to para bukas magcha-charge na naman siya pag may araw. So yun yung isang ayaw ko dito. Isang pangit. Pangalawa na ayaw ko kay POWMR ay yung kanyang output na sine wave. Bagamat, yes, pure sine wave po si POWMR. Pero, eto yung kanyang output. Marumi. Marami siyang noise, marami siyang spike. So, subukan natin. Mas maganda patayin ulit natin yung grid para pure na yung galing mismo sa inverter, hindi yung galing sa grid. So, i-check natin dito sa output. Yan. Okay, so marami siyang spike. Oy, ang haba nung isa. Umabot pa dito. So malamang yun ay umabot ng 300 yung kanyang spike. Ayan. So kung ganun din lang yung output sana niya, parang nag-square wave na rin tayo. Marami siyang noise. So yun yung isang ayaw ko dito. Ito yung grid. Ayan, para ma-minimize natin sana kung sakasakali yung mga spike sa grid nga meron, kasi nga maraming gumagamit. Isang dahilan kasi yung spike na ganyan ay dahil sa mga paggamit ng ibang user sa grid. Ayan, pero hindi niya na-filter yung ganong klaseng mga noise. Ayan, minsan galing mismo kay POWMR ang dami niyang noise or spikes. Yan ang haba Wala naman akong pwedeng sisihin dito kasi siyang ginusto ko. Kung alam ko sana noon na gano'n ang problema nito, malamang hindi ko na siya binili. Pinagtyagaan ko na si Exolax, One Solar, Samdol, kasi marami nagsasabi sa Samdol ay okay naman daw, walang problema. Ayan, kung alam ko lang sa bagay, lahat ng pagsisisi nasa huli. So ngayon ay nagsisisi na ako kung bakit ito yung binili ko. Malamang nag-iisip na rin kayo. So, yan, pwede natin pagtiisan. Yun nga lang, pagtiyagaan natin. Isa pa ay yung kanyang output na 50 at 60 yung auto niya. So, hindi naman na meron siyang setting to ilipat from 50 to 60. Yun nga lang, pag pinaandar mo, 50 na naman siya. Nakakatawa nga kasi nga, pag may solar, kumbaga brown out. Walang grid, brown out maghapon pero malakas yung araw. Ang output niya ay 60. Pero pag wala ng solar, madilim na, magiging 50.
Ayan. So yun yung magiging ano niya, problema niya. Tapos kung nakaamoy ng grid at transfer mo sa grid, magiging 60 na naman siya. Ayan. So yun yung isang problema ko dito. Dapat kung sinet natin ng 60 Hz, may solar o wala, 60 siya. May grid or wala, 60 Hz, kasi meron siyang 60 Hz na setting. So kahit set natin yon, wala pa rin. So subukan natin. Hindi ko alam kung baliktad yung pagkasabi ko or tama, pero ganun yung findings ko dito, guys. Check natin yung kanyang frequency. Okay, ngayon at may grid 60. Yan, 60 Hz yung kanyang output. Ito yung output kasi ng hybrid. Ito yung grid naman. Yan, 60. Yan. Subukan nating patayin yung grid, yung galing lang mismo sa ating hybrid. Subukan natin. Ayan, 50 na naman siya ngayon. Oh, 50. Naka-on yung ating solar. Subukan nating patayin. Parang baliktad yata yung pagkasabi ko kanina. Pag may solar ay 50. Ayan. I-rewind nyo na lang kung sakali. Subukan natin patayin yung solar kung magiging 60. Patayin ko siya. Ngayon 60 na yan. Oh, yan. Lumampas pa. 63. 59 or 60. Subukan natin na i-on yung ating, mas maganda ganun na lang kasi tagahawak. Yan. Ngayon ay may solar na. Maging 50 na naman yan. 51. So reasonable sana kung sakaling gabi na at wala ng solar, maging 50 siya para mas matipid. Pero baliktad, pag wala ng solar, mas tatakaw siya kasi magiging 60. Okay, so subukan natin balik. Ayaw na naman, oh. Ayun, connect na siya. Balik na natin. In short, si POWMR agbagtit. Agbagtit. Alam niyo agbagtit sa Tagalog, sa Ilocano kasi agbagtit. Sa Tagalog, si Raulo. Malamang baka ako yung agbagtit kasi siya ang pinili ko. Wala tayong sisisihin kasi yan ang pinili mo, Juan Dilasag. So kung alam ko sana noon pa lang, edi wag na sana, si Samton na lang sana. So yun yung mga nagustuhan ko kay POWMR na 1500 watts. Bagamat may nagustuhan ako, meron din ako mga hindi nagustuhan at talagang grabe. So expect na natin yun kasi nga budget meal si POWMR. Yun talaga magiging side effect ng ganon. Huwag tayo mag-expect na magandang resulta kung budget meal yung pinili natin. Malamang siguro yung ibang mga brand okay naman. Eto siguro ay talagang may mga batch naman talagang hindi maganda. Meron yung ibang maganda na kaparehas niya. Okay, pero siguro kung mamahalin, malamang kasi nga kung ano yung binayaran natin, yun talaga yung magiging kainatnan. So wag tayo mag-expect ng maganda sa mga budget meal. Yan nagustuhan, kaya titiisin ko na lang. Kung may pambili ako ng mas maayos-ayos, papalitan natin. Okay, so maraming salamat. See you next time. Bye-bye.